Isang magandang hapon po sa ating lahat. Shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers and followers. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating maliit pong channel. Anyway mga kababayan, pag-usapan natin ang mga pangyayari dito sa ating bayan. Lalong-lalo na, painit ng painit ang labanan ng mga makabayang Pilipino kontra sa mga DDS o mga diehard Duterte supporters mga kababayan. Sa ngayon, talagang kitang-kita na ipinaglalaban ng mga DDS ang kanilang reyna sapagkat nasusukol na po siya. Siya po'y nako-corner na. Malapit na April 14 mga kababayan. Kaya tutukan po natin ito. It's now or never ang laban. Kaya lumalaban po talaga sila ng ngipin sa ngipin. Sapagkat pag natalo dito si Sara, pag na-impeach, wala na siyang chance para tumakbo na presidente sa 2028. At hindi lang yan. Yung kanyang mga kaso ng kanyang mga kapamilya. Gusto niya pong manalo sapagkat malulusutan nila pag siya naging presidente, of course. Hindi na yan matutuloy yung mga kaso nila pulong. Wala na yung kaso niya, kaso ng tatay niya. Yung tatay niya, sigurado na yan sa ICC. Wala nang kawala. Pero yung pong kanilang political career ang sinisave nila dito at yung mga sarili nila. Sapagkat ang dami po nilang kaso. Plunder, yan, malversation, mga kababayan. Kaya, yan ang dahilan kung bakit lumalaban sila. Head to head sa gobyernong Marcos. Gusto nilang manalo para malibre sila, malusutan nila itong kanilang kinahaharap. Sa ngayon, I can see na talagang nagpapanik na sila. Pinapalabas lang nila sa publiko na they're okay. Pero mga kababayan, kitang-kita mo na ang mga kampon ng kadiliman at kasamaan ay talagang nagsasanib puwersa, pilitang pinaglalaban si Sara Duterte. Noong 2016, talagang ang dami po ng mga Pilipino at isa na ako doon. Ang sumusuporta, from the very start kay Digong Duterte. Pero hindi nagtagal, ako'y bumaliktad rin dahil naramdaman ko na this is not the right leader, the right person to lead the country. Yan. Kaya naging DDS po tayo, inaamin natin yan, sandali lang na panahon. Napakarami pong Pilipino noon ang sobrang bilib sa Duterte. Pero mga kababayan, iba na ang istorya ngayon. Iba na. Dati-rati, Duterte ang pinapanigan ng taong bayan. Pero ngayon mga kababayan, nagising na mga Pilipino. Natip na po siya, nagtip. Kumbaga sa weighing scale, dati si Duterte ang mabigat. Si Duterte ang kilala at popular. Ngayon mga kababayan, wala na. Ang taong bayan na ay nagising at alam nila. Nakikita nila na may kasalanan ng mga Duterte. May kasalanan si Sara Duterte, ang ating vice-presidente. Sa ngayon, ang taong bayan ay gising na. Alam nila na mga Duterte ang salot ng bayan. Ang mga Duterte ang gumahasa sumira sa ating bansa. Ay sigurado po tayo, pagdating ng eleksyon sa 2028, hindi yan mananalo. Kung makakatakbo pa si Sara Duterte sapagkat pag siya po ay na-impeach, napakalalakas ng mga ebidensya. Pag siya ay na-impeach dito, goodbye na sa kanyang ambisyon. At hindi lang yan, pwede siyang makulong sapagkat ang dami po nilang mga kaso. Yan. Kaya mga kababayan, nagdo-double time po sila. Ngayon, patuloy po ang kanilang pagbubudol sa taong bayan kung meron pa silang mabubudol. Pero sa tingin po natin yung pong mga Gen Z, mga millennials, mauutak na po yung mga tao na yan. Yung mga Pilipino na to, mga kabataan. Alam na nila kung anong tama at mali.
Ang problema itong mga matatanda, ito marami pa rin, may mga natitira pa rin mga matatanda, mga OFWs, although hindi naman lahat ng OFWs ay bobo. Marami na rin po ang nagising at ipaglalaban nila ang tama, ipaglalaban nila kung ano ang mabuti para sa bayan sa 2028. Mga kababayan, pagod na po tayo. We're so tired sa kalukuhan ng pamilyang ito, mga kababayan. Sinira nila ang ating bansa. Nawala ang moral standards ng ating mga kababayan. Ngayon, kung ano yung masama, yung bastos, yun po ang kanilang pinapalakpakan. Yung pong mga DDS. Talagang ito pong portion ng mga Pilipino na to, sila po yung mga nanlalason sa karamihan. Kaya dapat matalo ang kanilang reyna para itong mga DDS ay tuluyan ng maglaho at malusaw, mga kababayan. Anyway, mga kababayan, tuloy po ang laban. Sana tumindig tayo sa tama. Sana gumawa tayo ng tama para sa ating bayan, para sa ating mga anak, para sa kanilang maganda at mabuting hinaharap. Yan lang po muna ngayon. Please subscribe to my YouTube channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe po sa akin. Mag-iingat po tayo lagi. Maraming salamat sa inyong panunood. Babu!